Sumainyo ang Panginoon. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pinaalala sa atin ni Jesus ang mga salitang ito na kung tutuusin ay umaalingaw-ngaw mula pa sa aklat ng Genesis. So bahagi yun na kung saan ay sa pasimula ay ipinapamanig na alin na napakahalaga yung sakramento ng pag-iisang dibdib na tinanggap ng mag-asawa. Kaya nga kahit na ngayon muling isinasampa ay mga nakabalita tayo na yung mga nagdanais ngayon pumasok sa buhay politika, mga kongresista ay isa sa mga plataforma nila yan. Ito, divorce. Yan po ay matagal ng usapin. Pero tayo nagagalak at nagpapasalamat sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa tayo pumapayag sa diborsyo. Tanging tayo na lamang ang Batikan alang walang batas ng diborsyo sa buong mundo. Pero bahagi yun na sana makita natin yung higit na kahalagahan nito na nais na pangalagaan ng simbahan. Yung kabanalan ng buhay may asawa at pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Bahagi yun. Bagaman sabi nga natin, Father, may annulment. Iba ang annulment sa divorce. Yung annulment, may annulment ang gobyerno, may annulment ang simbahan. Yung annulment ng simbahan ay ibig sabihin niya rin, ay wala talagang nangyaring kasal. Anong nangyari lang? Kasal-kasalan. Pero dahil may dokumento, kaya may annulment, ay para patunayan na talagang ang nangyari lamang ay kasal-kasalan. Anong ibig sabihin nito? May depekto. May depekto sa nabanggit na pagdiriwang ng kasal even before the marriage. Yun yung pamantayan ng simbahan. Ano halimbawa? Bibigay lang tayo ng halimbawa yun yung tamang edad. Ano yung tamang edad na tinatanggap ng simbahan at ng gobyerno? 18 years and above. May nababalitaan kayo na 17 years ikinasal, pwede mag-file ng annulment yun. Bakit? Kasal-kasalan lang yun. Kasi yung sangayon sa batas niya rin, ang pwede lamang ikasal ay 18 years old. So bahagi yun na kung saan ay makita natin. Yung kasalukuyang batas, pagkakataon na makita natin. Kasi yung mas matanda, medyo mas bata. Mas matandang batas. Pero yun yung pamantayan. Anong pang halimbawa? Kasi kung minsan may mga nagtatanong, Father, yung gusto namin garden wedding, ay hindi po pumapayag ang simbahan ng garden wedding. Bakit? May defect kagad yun. Kasi yung kasal Katoliko ay kasal sa loob ng simbahan. Yung mga nakikita ninyong kasal sa garden, hindi ho yan kasal Katoliko. Yan ay bahagi yun. Sabagkat, bakit sa loob lamang ng simbahan? Kasi kinakasal kayo sa harapan ng Diyos. Saan yung proper place na yan? Kinakasal kayo sa harapan ng Diyos, ay di sa kanyang korte. Saan yun? Ay di walang iba kundi sa kanyang simbahan. Kaya bahagi yun na makita natin, hindi tayo nagkakasal sa garden, sa beach, sa forest, hindi, sa loob lamang ng simbahan. So ilan po yamang yan, pero ibig sabihin yun,
ibig sabihin ng annulment ay may depekto, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng pag-iisang dibdib, even before doon sa rito ng pag-iisang dibdib. Yung pamantayan ng gobyerno, even after marriage. Pero sa atin, before the marriage or during the marriage. Ano yung divorce? Yung divorce ay alin? Valid yung kasal. Valid yung kasal. Walang depekto sa kasal. Kaya lamang, nagkatabangan na, o hindi kaya, ay dahil sa may third party, ay gustong mag-divorce. So bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. O dahil sa hindi pagkakaunawaan, gusto mag-divorce. Pero sabi ko nga, kalimitan ang talagang dahilan kung bakit nag-divorce yung alin for remarriage. Kasi kung gawa lamang ng ipater ng bugbog, pwede kayong maghiwalay. Mayroon tinatawag natin legal separation. So pwedeng maghiwalay yung mag-asawa, lamang hindi pwedeng ikasal sa iba, yung legal separation. Kaya pinupustro ang divorce ay para makasal sa iba. Pero anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito? Sila ay nangangalunya. Bahagi yun na pinahalagaan ng simbahan. At sa istorya ng simbahan, no? Kaya kung yung makita yung istorya kung bakit may Anglican, no? Kasi bakit? Kasi gusto ni King Henry VIII of England na hiwalayan yung kanyang asawa at magpakasal sa iba. Bakit? Wala siya kasi tagapagmana. Ano? So, kaya para siya magkasal sa iba, anong ginawa niya? Gumawa siya ng sariling simbahan. Na kung tawagin natin ngayon ay Anglican. Na kung tawagin sa USA alin, Presbyterian. Iisa po yan, Presbyterian at saka Anglican. Bahagi ho yun, magkakataon. Ay. Pero ano nangyari? Hindi rin nagkaanak si King Henry VIII doon sa kanyang pinakasalan na iba. Ano? Dalawa pa nga, pero wala rin naman. Pero ibig sabihin, ang simbahan pinangangatawan ang kahalagahan ng sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. And the church pays a great price. Biro mo yung isang bansa, kumiwalay sa pananampalataya, gawa lamang ng diborsyo. Pero ano yung dapat natin bigyan ng pagpapahalaga? Pagkakataon na kung saan nawa makita natin, ano bagay yung kasal at sino yung pwedeng ikasal? So alam naman natin na yung kasal ay alin? Ay pagsasama ng isang babae at ng isang lalaki, na nag-iibigan. So maliwanag unawa na kung saan ay alin, isang babae at isang lalaki. Hindi pwedeng dalawang babae o dalawang lalaki. Bahagi yun, isang babae at isang lalaki. Sabi nga ni Father, pwede ba kayong tomboy at saka yung bakla? No? Pwede. No? Babae at lalaki rin yun. Tomboy at bakla nga lamang. No? Pero hindi pwedeng dalawang tomboy at dalawang bakla. No? Isang tomboy at isang bakla. No? Pwedeng ikasal. So bahagi yun na kung saan yung makita natin na alin. Sa hindi lamang o gawa ng pagmamahalan ng dalawang taong ikinakasal. Kalimitan nung sinasabi ko kapag ako ay nagkakasal, sana makita lamang na hindi lamang sa nagmahal kayo sa taong yan at minahal kayo ng taong yan. Kalimitan sinasabi ko na alin, dapat maging maliwanag sa inyo na yung taong pakasalan nyo alin, bigay ng Diyos sa inyo. Ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Yan yung makakasama ninyo sa buhay na ito.
na magdudulot sa inyo ng kaligayahan habang narito tayo sa daigdig na ito, habang naglalakbay tayo hanggang sa kaluwalhatian, sa kaharian ng Diyos sa langit. Yan yung makakasama mo. Kaya anong sabi nga ako sa unang pagbasa? Yung perfect na makakasama ng tao. Yung kung tutusin na yan, suwak na makasama ng tao. Kasi bakit? Wala sa ibang mga nilikha ng Diyos. Wala sa hayop, wala sa ibon. Kundi saan? Ito, sa pamagitan ng pagkasama ng isang babae at ng isang lalaki. Kaya din po, na makita ko natin yung higit na kahalagaan na ito ng pagmamahalan na alin, papayaman sapagkat lalong-lalo sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. So bahalaga ang makita ko natin kaakibat ng ito ng alin ang pagkakaroon ng mga anak na kung tutuusin ay alin, yun ang magpapayaman sa pag-ibig ng mag-asawa. Kaya nga anong sabi nga, ikaw at ako ay alin, prutas tayo ng pagmamahalan ng ating mga magulang. At nawa, higit natin pakinabangan ang biyaya ng pagmamahalan na yan. Yan yung higit na pagsasariwa ng alin, ng ipinahayag ng mga propeta at ng banal na kasulatan. Yun yung sinasabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Saan higit na nakikita yung pag-ibig na yan? Sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan. Doon natin nararanasan at munang natutunan kung paano magmahal. Kaya higit na mahalagang makita natin na ito ay pangalagaan natin sa loob ng sarili natin tahanan. Sa pangunguna ng ama at ng ina ng tahanan. At kapag dumating yung divorce, wawasakin noon. Anong sabi nga sa Ebanghelyo? Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga maliliit na bata na ito ay tumanggap sa akin. Nandoon yung pag-aari ng Diyos. Isa sa mga naapektuhan sa diborsyo ay alin, hindi lamang yung mag-asawa, ngunit yung buong pamilya. Kapag naghiwalay yung babae at lalaki na mag-asawa, saan pupunta yung mga anak? Hatiin din. Mabuti sana kung tatanggapin ng pangalawang asawa. Ay kalimitan o hindi. Saan napupunta? Sa lolo at lola. Hindi mo nanay at hindi mo tatay yun. Iba pa rin yung nanay at tatay. O kung tatanggapin man ay alin, yung pangalawang nanay o pangalawang tatay. Pero higit na kung saan ay mapapangalagaan yun ng alin. Dugo ng iyong dugo. Laman ng iyong laman. Yun ang higit na mapapakita yung pag-ibig na yan sa loob ng pamilya na itinatag ni Kristo upang higit na pakinabangan ng biyaya ng kadalisayan ng pag-ibig ng Diyos sa gitna natin. Kaya patuloy yun natin idulog sa harapan ng buong ikapal. Magpasalamat tayo sa biyaya ng kasal at ng pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Sabagat yan ang tinatawag natin paaralan, ang unang paaralan kung paano natin higit na matugunan ang utos ng Diyos na mag-ibigan.